Magandang araw mga ka-EDOX at welcome po muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. At sa mga may gustong bilhin na kahit anong produkto with big discount, free shipping, place order ready na voucher, puntahan nyo lang yung home ng channel at hanapin ang store. Malaking tulong na po yan sa akin at sa inyo din. Kaya tara na! This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ano ang kaibahan ng tenure sa term? Ang pagkakaiba ng tenure at term para sa mga opisyal ng barangay at SK ay medyo malalim pero napakahalaga sa batas at sa mga usapan ngayon tungkol sa pagpapaliban ng eleksyon. Kahulugan, ito ay isang tiyak na panahon na itinakda ng batas kung gaano katagal maaring legal na manungkulan ng isang inihalal na opisyal matapos siyang mahalal. Para sa mga opisyal ng BSK, sa ilalim ng batas, RA 6679, RA 9164, RA 934923, RA 11935, at RA 12232, term of office ay itinakda sa iba't ibang haba, 3 taon, tapos 5 taon, tapos 3 ulit, ngayon 4 na taon sa ilalim ng RA 12232. Halimbawa, kung sinasabi ng batas na ang mga opisyal ng barangay ay may 4 na taong termino, ang kanilang mandato ay para lamang sa 4 na taon matapos silang mahalal. Kahulugan, ito ang aktual na panahon na nananatili ang isang opisyal sa pwesto na maaring mas mahaba o mas maikli kaysa termino, depende sa sitwasyon, tulad ng pagpapaliban ng eleksyon, pagpapatuloy sa pwesto, suspension, o maagang pagtatapos. Para sa mga opisyal ng BSK, dahil madalas ipinagpapaliban ng eleksyon, ang mga opisyal ng barangay at SK ay karaniwang nanunungkulan ng lampas sa kanilang legal na termino sa isang holdover capacity hanggang sa mahalal at maging kwalipikado ang kanilang mga kapalit. Halimbawa, kung ang kanilang termino ay 3 taon ngunit ipinagpaliban ng eleksyon, ang kanilang panunungkulan ay maaring umabot ng fee o kahit 6 na taon. Term ang legal na limitasyon ni tinakda ng batas. Tenure ang aktual na pananatili sa pwesto na maaring lumampas sa termino kung ipinagpaliban o naantala ang eleksyon. Ang mga kritiko ay nagsasabing ang pagpapaliban ng eleksyon ay ilegal na nagpapahaba sa panunungkulan ng mga kasalukuyang opisyal lagpas sa terminong ibinigay sa kanila ng mga botante. Ang mga taga-suporta naman ay nagsasabing ang Kongreso ay may legal na patang magtakda o mag-adjust ng termino at sa gayon ay hindi direktang nakakaapekto sa panunungkulan. Sa madaling salita, term equals ang ng batas. Tenure ang nangyayari sa totoo lang. Kapag pinag-uusapan natin ang term sa konteksto ng mga opisyal ng barangay at SK, ang tinutukoy natin ay ang takdang panahon na itinakda ng batas. Halimbawa, maaring ideklara ng batas na ang mga opisyal ng barangay ay may 3 taong termino o tulad sa RA 12232, isang 4 na taong termino. Ito ang legal na takdang panahon na nagtatakda kung gaano katagal sila dapat manungkulan batay sa mandato na ibinigay ng mga botante. Sa madaling salita, ang term ay ang sinasabi ng batas. Sa kabilang banda, ang tenure ay ang aktual na haba ng panahon na nanunungkulan ng isang opisyal anuman ang itinakda ng batas. Dahil madalas ipinagpapaliban ng eleksyon ng barangay at SK, ang mga opisyal ay nagtatapos na nananatili ng mas matagal kaysa sa kanilang legal na termino. Halimbawa, ang isang opisyal na inihalal para sa 3 taon ay maaring manungkulan ng 5 o 6 na taon dahil inilipat ang eleksyon at kailangan nilang manatili sa isang holdover capacity hanggang sa mahalal at maging kwalipikado ang kanilang mga kapalit. Ibig sabihin, ang kanilang tenure ay lumalampas sa kanilang term. Ang pangunahing pagkakaiba ay ito, nagtatapos ang term kapag natapos ang panahong itinakda ng batas, ngunit maaring magpatuloy ang tenure kung naantala ang eleksyon o hindi pa handa ang mga kapalit na manungkulan. Ang pagkaiba na ito ang sentro ng mga debate ngayon tungkol sa RA 2332.
Ang mga kritiko ay nagsasabing ang pagpapaliban ng eleksyon ay epektibong nagpapahaba sa panunungkulan ng mga kasalukuyang opisyal lagpas sa terminong orihinal na ibinoto ng mga tao na nagpapahina sa karapatan ng mga tao na regular na pumili ng kanilang mga pinuno. Gayunpaman, ang mga taga-suporta ay nagsasabing ang Kongreso ay may awtoridad na magtakda ng termino at, sa gayon, ay makakaapekto sa panunungkulan ng mga opisyal kapag ipinagpaliban ng eleksyon. Isipin natin si Kapitan Ramon, na halal noong 2022 barangay at SK elections. Ayon sa batas noon, ang term niya ay 3 taon lamang. Ibig sabihin, dapat matatapos ang kanyang panunungkulan sa 2025 at pagkatapos nito ay may bagong halalan para pumili ng susunod na mga opisyal. Pero dumating ang problema, na-postpone ang eleksyon. Dahil dito, si Kap Ramon at ang iba pang opisyal ay hindi pa pwedeng bumaba. Sila ay mananatili sa puwesto hanggang may halalan at may manalong kapalit. Ang resulta? Ang tenure ni Kap Ramon o ang aktwal na haba ng kanyang panunungkulan ay lumampas na sa itinaktang 3 taon ng kanyang term. Dito malinaw ang pagkakaiba. Ang term ni Kap Ramon ay hanggang 2023 fame lang kasi iyon ang sinasabi ng batas at iyon ang mandato ng mga botante. Pero ang kanyang tenure ay humaba hanggang 2026 o baka 2027 pa dahil na-postpone ang eleksyon at walang kapalit na nahalal. Kaya nga sa usaping legal at konstitusyonal, maraming nagsasabing hindi pwedeng palaging ipostpone ang halalan. Kapag nangyari ito, napapalitan ng term na binigay ng batas ng mas mahabang tenure na hindi na galing sa boto ng taumbayan kundi dahil lang sa postponement. Kung tutuusin, ang term ay mandato ng tao. Ang tenure ay epekto ng sitwasyon. Mga ka-EDOX, kapag pinag-usapan natin ang barangay SK officials, madalas lumilitaw ang dalawang salitang magkahawig pero magkaiba ang kahulugan, term at tenure. Ano nga ba ang pinagkaiba nito at bakit napakahalaga sa usapin ng RA 1232 at sa mga postponement ng eleksyon? Ang term ay malinaw na nakasaad sa batas. Ito ang taktang panahon kung hanggang kailan lang dapat manungkulan ang isang halal na opisyal, 3 taon, 4 na taon o anuman ang itinakda ng Kongreso. Samantalang ang tenure naman ay ang aktwal na haba ng panunungkulan. Dito pumapasok ang problema. Dahil sa paulit-ulit na postponement ng eleksyon, umaabot ng higit pa sa itinaktang term ang tenure ng mga opisyal. Kaya nga sinasabi ng mga petitioner laban sa RA 12232, ang extension ng tenure na walang bagong eleksyon ay parang binibigyan ng dagdag na mandato ang mga opisyal kahit tapos na ang term na ibinigay ng batas at ng mga botante. Sa usaping political, malinaw ang argumento ng dalawang panig. Ang mga sumusuporta sa postponement ay nagsasabing, practical ito, malaki ang gasto sa eleksyon at nakakasagabal sa tuloy-tuloy na proyekto sa barangay. Sa kanila, makatuwiran ang pag-extend ng panunungkulan para sa stability ng pamahalaang lokal. Pero sa kabila nito, may nagsasabing ang postponement ay parang shortcut, hindi na nakukuha ang panibagong kumpirmasyon mula sa taumbayan. Sa madaling salita, habang tumatagal ang postponement, lumalayo rin ang mga opisyal sa mismong mandato ng kanilang mga nasasakupan. Sa demokratikong pananaw, ang pinakamahalaga ay ang karapatan ng mamamayan na pumili ng kanilang leader. Ang madalas na postponement ay unti-unting humihina ang prinsipyo ng regular, periodic at genuine elections. Kaya nga ang tanong, hanggang saan ang kapangyarihan ng Kongreso para i-postpone ang eleksyon at kailan ito nagiging paglabag na sa mismong diwa ng demokrasya? Tandaan, ang term ay pangako ng batas at mandato ng taumbayan. Ang tenure ay bunga ng sitwasyon. Pero kapag paulit-ulit na ang sitwasyon na pinapahaba ang panunungkulan, sinusubok nito ang tibay ng ating demokrasya. Kaya sa huli, simpleng tanong lang ang dapat sagutin. Gaano kahalaga sa atin ang regular na halalan, sapagkat ang term ay dapat mula sa batas at ang tenure ay dapat may basbas ng boto
hindi lang ng postponement. Sa paulit-ulit na postponement ng eleksyon, humahaba ang tenure kahit tapos na ang term. Sa tingin mo, dapat bang payagan na humaba ang tenure ng mga opisyal kahit lagpas na sa kanilang term? O kailangan bang manatili sa regular na eleksyon para sa bagong mandato? Ipahayag ang iyong saloobin sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang EdOx Say na nagsasabing sa bawat panahon at pagkataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam.